name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Yes. Download the trip.com app. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this day, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa hindi ka naman sa amin. Thank you, Father. We love you, Lord. We love you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-abot ng sa Panginoon, Lord. Bukod sa puso namin, Panginoon, ang pag-praise and worship namin, Panginoon. Ito po para sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, kayo po, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng kasayahan sa aming buhay, Panginoon. Yes, Kapayapaan, Father. Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kung gabay niyo sa amin, Panginoon, hindi po ninyo kami pinababayaan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na hindi po namin inakasahan, Panginoon, na may mga makakasama pa po kami iba, Panginoon. Hallelujah. Pero Lord, alam po namin, Panginoon, Yes, na hindi po aksidente ang pagpunta nila dito, kundi kayo Yes, po ang tumawag sa kanila, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy na tipuin po ninyo sila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ipadama po ninyo sa kanila ang Yes, pagmamahal ninyo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay binibigyan po ninyo, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, upang kami po, Lord, ay magsisi, Panginoon, sa lahat ng mga nagagawa namin sa lahat, sa isip, sa salita, at sa gawa. At maraming salamat din po, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, Lord, nakasama po namin kayo, ang Holy Spirit. Alam po namin, Panginoon, na siya po yung gumagawa sa amin. Aming Diyos, Panginoon, na nakapangyarihan sa lahat. Yes. Salamat din po, Panginoon, sa mga nandito, sa mga ate, kay nanay, Panginoon, at ang aming pastor, ang aming pastora, Panginoon, Lord, si Tita Sol, Panginoon, at ang dalawang kabataan namin na nandito, Lord. Patuloy po, Panginoon, na makilala kayo ng lubusang, Panginoon. Kaya, Lord, lalo na po ngayon, Panginoon, napakaraming problemang dumarating, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Hindi lamang sa buhay namin, kundi po ang aming bansa, Panginoon, Lord. Napakarami pong problemang dumarating. Pero, Lord, andyan kayo, Panginoon, upang kayo po, Panginoon, ang mag-resolve, Panginoon, ng lahat ng mga problemang dinaranas namin, Panginoon.
Kaya maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang mga salita niyo, Panginoon, nagagamitin po ninyo ang aming pastor, Panginoon, Lord. Hindi po ninyo hayaan, Panginoon, na kami po ay umalis na hindi po namin maramdaman, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. Ang inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na nawa ito po ay maging isa pamuhay namin, Panginoon, sa mga tao, Lord, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Ipahayag namin ang inyong mga salita, Panginoon, at ituro po ninyo sa amin, Panginoon, kung ano po yung mga dapat namin bigkasin, Panginoon, sa aming bibig, Panginoon. Kung kami po, Lord, ay magpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon, sa mga kapwa namin, Lord, na hindi po nakakilala sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, itong tahanan na ito, Panginoon, ay magamit din po, Panginoon, sa gawain. Yes, Lord Dahil, Jesus. Lord, may mga binanggit po yung mga kasama namin dito, Panginoon, na gusto po nila, Lord, na magkaroon po ng Bible study or gawain, Yes, Panginoon. Nawa, Lord, ito po, Panginoon, ay kung talaga pong will nyo, Panginoon, na magkaroon po ng gawain dito, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon. Thank you, Lord, dahil, Lord, isa din po, Panginoon, na panalangin namin, Panginoon, na magkaroon din po ng gawain. Hallelujah. Alam ko po, Lord, na kaya po nangyari itong gabi ito na magkakasama kami. Lord, may purpose po kayo, Panginoon, kung bakit nangyari itong gabi ito, Lord, na pinagsama-sama po ninyo kami na pagkaisa kami, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat po, Panginoon. At bless po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, na makinig ng inyong mga salita. Thank you, Father God. Ito po, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinatagubili namin sa inyo. Lahat ng pasasalamat, Panginoon, at tinadakila po namin kayo. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kibatiin natin yung ating mga katabi. Sabihin natin, God bless you. Ano pangalan mo, Nay? Bless you, Nay. Anong name mo? God bless you, God bless you. Ano? God bless you. Si Christy. Sino mama mo, Christy? Si Chris. Si Chris. Kaya pala, Halata naman, magkaano Christy. pala, no? Halata na. Ayan eh. So, salamat po sa Diyos dahil tayo po ay nagkasama-sama. Nanay, ano pong pangalan niyo po? Pasi. Ano pong palayo niyo dito? Lola Paz. Pas. Yan po. Ate, ano pong palayo niyo po ulit? Lolita. Ayun, si Ate Lolita. May nanay na ako dito. Yan po, no? Oo nga eh. Saya niya. Opo. Yan. So, salamat po sa Diyos na tayo po ay nagkasama-sama ngayon. Ano? Sana po, ate, makasama pa namin kayo, no? Ate Lolita. Ano pong palayo niyo po rito? Lolit. Lolit, si Ate Lolit. Ate Lolit, di ba dyan po kayo sa baba lang, no? Malapit lang po kayo. Pero ano po kayo dumadalo sa BCA? So, mabuti po at opo po. Kasi ang mayroon tayong kasama rin, di ba, na tiga BCA? No? Yung minister. Oo, lay minister. May kasama po kami. Tiga BCA din po. Kasi yung mga bata, iba yung mga... Opo, magkaiba po talaga po. Ganun po talaga magkahiwalay. Para... May malaki kasi ang lugar nila. Malaki. Opo. Pero kami naman po, no, kami po ay nagtataguyod po kami ng pagkakaisa po, no, ng mga mananampalataya sa usapin po ng kapanganakang muli, no. So wala po kaming sekta, Ate Lolit, no, non-sektarya, no. Ang pangalan po ng aming samahan ay Sangbahayan ng Diyos. Ayan po, no. So kami po ay mga kasama po sa Sangbahayan ng Diyos. Ayan po si Tita Virgie, kasama po namin. At Tita Sol, kasama din po namin. Ayan. So, ito rin po, mga ano niya po, mga apo ni Tita Virgie. No? Si Aika, tsaka si Jean. Ayan. So, Jean, kilala niyo na sila? Okay. si ano? Chris. Chris. Chris, oh. Ayan. Ayan. Kapit-bahay sila eh. Christy ka rin ang pangalan mo? Ang anak mong Christy. Ayan Siya pala. ay Chris lang. Chris. Opo, si Chris lang. Yan. Ako po basta po, pag nakita niyo ako, kilala kasi ako sa amin na pastor na kalbo. Yan, pag hinahanap ako, saan po ba rito yung church ng pastor na kalbo? Yung po, kilala na po ng mga tao. Yan. Matangkad na kalbo. Opo. So, yun po, no? So, mga kapatid, salamat po dahil nagkasama-sama tayo. Muli po, imbitahan natin ang Espiritu po ng Diyos. Manalangin po tayo. Let us pray po. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang gabing ito
Nawa po, Ama, ay ang inyo pong biyaya ay isa sa amin. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang. Linisin nyo kami, Ama. Nawa ang aming puso ay maging handa na tanggapin ang inyong biyaya. Ngayong gabi, Ama, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, sandali lang po tayo, hindi naman tayo magtatagal. So, ang atin pong papaksain lang ngayong gabi ay, ano ba yung basihan na tayo ay totoong Kristiyano? Yeah, sino na po rito yung matagal na pong nagsisimba? Sino na po rito yung matagal na nag-church? Ayan, no? So, mayroong basihan para malaman natin na ang tao ay isang totoong Kristiyano. So, ako po mga kapatid, kung tatanungin niyo ako, hindi po lahat ng nasa simbahan ay mga totoong Kristiyano, no? May sinasabi po ang Biblia na basihan para malaman natin na ang isang tao po ay talagang may sinasabi ang Bible na talagang sila ay mga anak ng Diyos. So, babasahin ko po yung Efeso chapter 2 verse 1. Ito po yung nakasulat, pakinggan niyo pong maigi to. Sabi rito, kayo ay binuhay niya nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So meron ditong talata si Pablo na sinasabi na kayo'y binuhay niya. Sabihin nga natin mga kapatid, binuhay. Yan, isa pa po, binuhay. Ayan, so alam niyo po ito, no? Ang isa pong basihan na ang isang tao po ay totoong Kristiyano, no? Para maintindihan po natin to. Ang sabi po ng Biblia, ang isang tao po ay binuhay mula sa mga patay. So nakikinig mga kapatid, no? Okay, hinihiling ko po, no, sa mga mayroon ng gulang, no, yung sinasabi nating medyo nakakaunawa na kasi ang mga bata hindi makaka-relate, no? Pero yung mga matatanda, alam ko po makaka-relate kayo, no? Pero alam ko mga bata makaka-relate din dito. Bakit sinabi ng Biblia na ang mga totoong Kristiyano ay mga binuhay mula sa mga patay? Kasi ganito po yan. Alam niyo, anong pangalan mo, Christy? Anong pangalan mo? Si Christopher. Mga anak ni Chris, no? So, buhay ba kayo o patay, Christy, sa palagay nyo? Buhay ka, no? So, di ba tayong mga tao, ang tingin natin buhay tayo kasi tayo ay humihinga sa physical. Naintindihan nyo po, no? Di ba, Ate Lolit, no? Kung tatanungin ko kayo, Ate Lolit, buhay ba kayo? Buhay, no? Kasi humihinga kayo, kasama namin kayo, no? Si Aika, buhay ka ba? Buhay tayo, no? Sa physical. Pero may sinasabi po kasi sa Bible na ang tao po, may aspeto sa atin na tayo ay patay. No? Buhay tayo sa physical, pero may aspeto ang tao na siya'y patay. So ang tanong, paano natin masasabi na tayo ay patay, pastor, kung nabubuhay tayo sa physical, no? Ako buhay na buhay naman, no? Nakikita nyo ako. So ang sabi ng Bible, may nakasulat na ang tao kahit buhay sa physical, pero ang sabi ng Biblia, siya ay patay sa espiritual. Naintindihan po natin? No, so buhay tayo sa physical, tayo ay may intellectual na kapasidad, tayo ay humihinga, tayo ay malakas, pero may sinasabi ang Bible na may aspeto tayo na patay. At ano po yun? Yun yung spiritual. Sabihin nyo nga mga kapatid, spiritual. Isa pa po, spiritual. Yan, so, tanong, kayo ba may kaluluwa? Nanay, may kaluluwa kayo? Opo, no? Ate Lolit, meron sa palagay nyo? Meron, ano? Christy, may kaluluwa ka kaya? Ano yung kaluluwa? Ano yun? Espiritu, tama, no? Galing. So, opo, magaling si Christy sumagot. Alam nyo po, meron tayong pagkatao na hindi nakikita. Tama ho ba? Etong physical natin, pinanganak tayo ng magulang natin, dala-dala natin to, no? Pero may tanong ako, pag namatay ang tao, ano yung nililibing? Ano yung nililibing pag namatay ang tao? Yung katawan, no? Pero yung espiritu, may ililibing ba? Di ba? Hindi po, di ba? So may sinasabi ang Bible, ang espiritu ay bumabalik sa Diyos pag namatay. Para humarap, no? Para hukuman. So may sinasabi sa Bible, no, na bawat tao, pag namamatay ay, sabi nga po ng Bible ay, ano to? Humihiwala yung kanyang kaluluwa, no, sa katawan at humaharap sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, ito yung matindi. Sabi ng Bible sa atin, ang tao po kapag tayo ay mayroon lang malusog na physical, no, pero kung tayo po ay patay sa spiritual, ang sabi ng Biblia, hindi pa tayo born again. No, so mga kapatid, no, ito yung gusto kong ipaalam sa inyo, no, na
kahit tayo po ay may physical na aspeto at tayo ay buhay at alam natin na okay tayo, pero kung yung ating espiritu o kaluluwa ay patay. So may sinasabi ang Bible, mga kapatid, na hindi tayo maliligtas pag tayo po ay namatay, no? Hindi tayo pupunta sa langit, no? Kasi may sinasabi ang Bible na ang aspeto ng tao sa kanyang espiritual na kalagayan ay patay. Ibig sabihin po, ito ang dahilan, mga kapatid. Ito, sana makarelate tayo, no? Ito yung dahilan kung bakit ang tao ay walang interes sa Diyos. Naintindihan niyo po, no? Ang tao po, walang interes sa Diyos, wala tayong pakialam sa buhay na walang hanggan, kilala lang natin si Jesus sa pangalan pero wala tayong relasyon sa Kanya. Ang tao po ay mahirap magsisi sa kanyang mga kasalanan kasi ang sabi ng Bible, ang tao po sa kanyang espiritual na kalagayan ay patay. Ibig sabihin po, mga kapatid, no, para lang maintindihan yun, kung bakit po mahirap mag-pray, kung bakit mahirap tumawag sa Diyos ng totoo, no? Kung bakit nakaka-boring makinig sa salita ng Diyos, kasi ang sabi ng Bible, ang tao po ay patay sa espiritual. Kaya alam niyo po, no, pagdating sa espiritual, ang tao walang alam, no? Ignorante tayo kasi ang basihan ng Bible, kasi tayo ay mga patay. Kaya nintindihan niyo po yung ibig sabihin ng Bible dito, no? So, ang tao buhay lang sa physical, tulad nito, no? Buhay lang sa physical tayo, no? Pero kapag hindi pa tayo born again, pwede tayong buhay lang sa physical, pero patay sa espiritual. Kaya mga kapatid, alam niyo kung bakit naparito si Jesus, si Jesus? Para buhayin yung espiritual na aspeto ng tao. Naintindihan niyo, mga kapatid, no? Kasi ang ating espiritu ay patay, ang ating kaluluwa. So, kailangan mabuhay yan. Tama ba, Tilolit? May sinasabi sa Bible nakalagay na ang mga totoong Kristiyano ay binuhay mula sa mga patay. Kaya mga kapatid, ako po naniniwala, no? Ang tao po ay mabuborn again lang kung mabubuhay siya sa espiritual na kalagayan. Tama po ba, Tilolit? Naniniwala kayo ron? No? Magkakaroon lang ng tunay na pananampalataya ang tao kung yung kanyang espiritu ay muling mabubuhay, yung kanyang kaluluwa. So mga kapatid, sabi ng Bible, lahat ng tao sa mundo, kung hindi pa born again ang marami, ibig sabihin, buhay lang sila sa physical, pero ang kanilang espiritual ay patay. Kaya, alam nyo po ang pag-asa natin kung ano. Alam nyo, may nakalagay sa Bible, no, na ang tanging paraan para atilolit mabuhay ang tao, yung kanyang espiritu. Kailangan ang Diyos ay tumawag sa kanya, no? Kailangan ang Diyos ang magsabi na mabuhay ka. Sino po rito yung mga kapatid, na nakanood na ng kwento ni Jesus? Sa TV, sa internet, sa pelikula. Nakanood na ba kayo ng gospel? Yung pelikula ni Jesus, meron na kayo napanood? Sino po rito yung nakakita ng isang senaryo, no, na nakalagay sa Bible, sa chapter 10 o 11 ng Juan, na bumuhay si Jesus ng patay? Sino po rito yung nakapanood na, nakapakinig ng storya na, di ba, Tilolit? Opo. Kilala niyo ho ba si Lazarus? No? Mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan. Alam niyo ho ba, may isang tao, no, na kaibigan ni Jesus, si Lazarus, 4 na araw na namatay sa sakit. Alam niyo po, no, yung kwento ni Lazarus, sabi ng Bible ay pumunta si Jesus doon sa libingan. Ang libingan kasi sa Israel ay nilalagay sa kuweba yung mummified, no? Hindi naman uso sa Middle East yung binuburol, no? Dito lang sa kultura natin may pagbuburol, no? Pero sa Middle East, pag namatay ka, diretso ka na, no? Pag namatay ka ngayon, diretso ka na sa libingan, no? So, si Lazarus, ilang araw na siyang patay? 4 na araw na. Alam niyo ba nang pumuntang Panginoong Jesus, di ba? Dahil kaibigan niya ang Panginoon, kaibigan ni Lazarus, ang Panginoon ang pumunta doon, sabi niya roon sa sa mga tao na nag-iiyakan, no? Sabi niya, yung bato, pakialis, di ba? Inalis nila yung bato, and then ang sabi ng Panginoong Jesus, tumawag lang siya. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Ano po nangyari sa patay? Di ba? Ano nangyari sa patay? Di ba? So, maya-maya mula doon sa madilim, di ba? Madilim eh. So, unti-unti mga kapatid, no, yung, alam nyo po, no, unti-unti, lumabas si Lazarus, at Tilolit, nakabalot pa, no, mummified, no?
sabi ng Panginoon, kalagan nyo. So, nakita ng mga tao, mga kapatid, no, na may nabuhay mula sa mga patay. Amen po ba? No? Si Jesus ang nakagawa nun. No? Siya lang ang tao sa mundo, no, na nakagawa na noong panahon na yun, na bumuhay ng patay. So mga kapatid, no, isipin nyo po, isipin nyo na tayo si Lazarus. Amen po? No? Tayo si Lazarus. No? Ibig sabihin tayo yung patay na yon. Amen po ba mga kapatid? No? Tayo yung patay na yon at tayo ay tinawag ng Panginoon para mabuhay. Amen po, no? So mga kapatid, kung iisipin nyo po, no, mabubuhay lang ang tao kung tayo ay tatawagin ng Diyos. Amen po? Naniniwala po kayo ron, di ba? So kailangan tumugon tayo. Tama ho ba? Kapag may pagtawag ang Diyos, tutugon tayo, no? Si Lazarus tumugon no? Kahit siya ay patay, nang marinig niya ang tinig ng Diyos, humakbang siya Tama ho ba? Di ba? Kasi sabi sa kanya, Lazarus, lumabas ka. Di ba, no? So mga kapatid, alam nyo, ganun din yung buhay natin. Naintindihan nyo po? Kapag tayo po ay nasa kasalanan, para kang nasa libingan. Amen po ba, no? Kasi ang kasalanan, mga kapatid, ito yung sabi ng Bible, no? Ito yung mga bagay na umaalipin sa atin, no? Kasalanan. Pastor, ano bang kasalanan? Alam niyo pong kasalanan? Yung number one ng kasalanan ng tao kung ano? Yung kawalan ng pananampalataya, no? Wala tayong faith kay Jesus. So ang kasalanan, mga kapatid, marami po, iba-iba. Di ba? Ano po yung latest na kasalanan na nakikita nyo ngayon sa gobyerno natin? Kayo po makakasunod. Kayo po yung Kayo po yung makakasagot pala. Korupsyon. May tanong ako, saan galing ang korupsyon? Sige po, sa tao. Saan galing ang korupsyon? Sa tao. Bakit may mga taong nangungurap? Kasi mga kapatid, ang tao ay likas na makasalanan. Naintindihan niyo po? Di ba? Ang tao, alam niyo po ang kurap ay hindi lang yung namumuno sa atin. Pati yung mga pinamumunuan. Tama ho ba? Kasama po tayo, no? Mayroong bagay na nasa atin na kailangang i-deal ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, malaki ang problema ng mundo. Kasi ang problema natin hindi lang politika. Tama ho ba? Ang problema natin yung puso ng tao. Yung ating sariling kalikasan, no? Mayroong kabulukan na nasa loob. Mga kapatid, kailangan maintindihan natin. Kapag hindi natin tinawagan ang Diyos para mapagaling yung kabulukan ng puso. Delikado, tama ba Tilolit? Delikado, no? Alam niyo ho ba na, sabi nga ng Bible, dahil ang tao ay, sabi nga po, ang tao ay parang okay lang, no? Kasi buhay tayo sa physical pero patay sa spiritual, no? So, ang tingin ng tao, total naman ay galing siya sa Diyos, alam niyang may Diyos, no? Tingin niya na pag namatay naman siguro ako, pupunta naman ako siguro sa mabuting lugar. Sa langit tayong lahat pupunta, no? Yun ang tingin natin, Pero sabi ng Bible, mga kapatid, nakasulat na hindi tayo pupunta sa Diyos kapag namatay tayong patay sa spiritual. Kasi ang sabi ng Bible, hindi pwedeng ang Diyos na banal ay no? Hindi tayo pwedeng magsabi na, Lord, welcome niyo ako kasi mabait ako. Alam ng Diyos na ang tao ay may kamatayan sa spiritual. Alam niyang patay No, kaya ang sabi nga ng Bible sa atin, malibang tayo ay tawagin at buhayin, doon lang tayo maboborn again. Kaya mga kapatid, isipin natin to, no? Baka sabihin natin na, ay hindi na lang ako magbabago, pastor. Bakit to? Sabi niyo po pagtawag lang pala ng Diyos ang kailangan. Ako tingin ko parang hindi naman ako tinatawag ng Diyos. Alam niyo ho, maling katwiran yon. Tama ho ba? Nanay, no? Kasi alam niyo po, mas maganda na tayo mismo lumapit na tayo sa Diyos. Tama po ba mga kapatid, no? Kasi kung ipinaalam ng Diyos sa atin sa kanyang salita na tayo pala ay mga patay sa spiritual at delikado tayo kung hindi tayo born again, pag namatay tayo, dapat ngayon na yung panahon na lumapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi mga kapatid, tandaan natin, dito sa lupa, pwede tayong magpakayaman, magpasasa sa mga bagay na material, tama ho ba? Maging makasarili, mamuhay tayo sa kasalanan, na tingin natin okay lang. Pero alam nyo po, sabi nga ng Bible sa atin, pag tayo ay namatay, pag humarap tayo sa Diyos, asahan natin mga kapatid na hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, ang mga patay ay may isang sinusunod. Alam nyo ba kung ano? Alam nyo ba kapag tayo ay patay sa spiritual, meron lang tayong isang sinusunod. Alam nyo kung sino?
ituloy ko po yung pagbasa. Ang sabi rito, noong una, ang sabi ng Bible, ang inyong nilalakaran ay ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ibig sabihin po, kung tayo ay makamundo lang at hindi tayo makadiyos, hindi tayo maliligtas. Ang sabi rito, kayo ay sumusunod sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Alam niyo ba kung sino po ang naghahari sa mundong ito? Alam niyo ba kung sino? Alam niyo ba si Satanas ang naghahari sa mundo natin? Kaya mga kapatid, ang mundong ito ay puno ng karahasan, puno ng korupsyon at ilolit, di ba no? Kasi ang mundong ito ay may nagmamanipula sa isip natin. Amen ho ba? At alam niyo po, ako personally naniniwala ako na ang dyablo ay talagang umiiral. Mayroon talagang dyablo na umiiral, no? Sabi nga ng Bible sa atin, siya ang nagkokontrol sa isipan ng mga tao. Amen po ba? Para hindi natin makilala si Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, no? Nandito tayo sa mundo na minamanipula ng dyablo ang isipan ng mga tao, ang puso ng tao. Kaya alam niyo po, maraming tao gusto man nilang lumapit sa Diyos, no? Mas nangingibabaw ang hatak ng mundo. Tama ho ba? Nangingibabaw ang kasalanan kasi sabi nga ng Bible sa atin, ang naghahari sa mundong ito, ang may manipulasyon sa atin ay ang dyablo. Pero alam niyo po, may mabuting balita, no? Sabihin niyo nga po, mabuting balita. Mabuting balita. Isa pa po, mabuting balita. Mabuting balita. Well, ang tawag po sa mabuting balita ay ebanghelyo. So ganito, ang sabi ng Bible, may paraan ang Diyos para tapusin niya si Satanas sa buhay natin. Amen po ba? Kasi mga kapatid, no? Alam natin, Diyos lang ang pwede makatulong sa atin. Tama ho ba? Kasi hindi natin pwedeng kumprontahin si Satanas sa katalinuhan natin. Alam niyo ho, mas matalino siya sa atin. Tama ho ba? Kahit lumaban ka kay Satanas sa pamamagitan ng katalinuhan mo, hindi mo siya kaya. Alam niyo ho lang ang makakatalo kay Satanas kung ano? Mga kapatid, alam niyo kung ano? Makakatalo kay Satan? Si Jesus. No? Sabi ng Bible sa atin, namatay siya dahil sa ating kasalanan. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, ibinigay niya ang buhay niya sa atin para mabuhay tayo mula sa kamatayan. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Bible, binuhay niya tayo. Kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus, ibig sabihin noon, yun po ay revelasyon na may buhay na nasa atin. May tanong po ako, sino po rito yung may pananalig kay Jesus? Mga kapatid, mayroon na ho ba? Kailangan natin ng pananalig, tama ho ba? At mga kapatid, tatanungin ko kayo alam nyo ho, hingin nyo ang pananalig. Amen po ba? Hingin nyo sa Panginoon. Kasi ang pananalig, hindi natin kayang i-produce. Ang pananampalataya po ay supernatural. Sabihin nyo nga mga kapatid, supernatural. Isa pa po, supernatural. So, ang pananampalataya po ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Tama ho ba? Mahihirapan tayong magsabi lang, Lord, naniniwala ako sa iyo, Lord, namatay ka para sa akin, naniniwala po ako, siguro okay na po yon. Alam nyo po, hindi po yun faith na na konkreto, no? Ang kailangan natin ay, Lord, Panginoong Jesus, nandyan po ba kayo? Alam kong nandyan kayo. Bigyan niyo po ako ng pananampalataya. Gusto ko pong mabuhay mula sa kamatayan. So mga kapatid, no, kung tayo ay tatawag sa Panginoon, di ba ang sabi ng Bible, ang sino mang tumawag sa pangalan niya ay maliligtas. Amen po ba? So ito yung panahon, kailangan tumawag tayo sa Kanya. Mga kapatid, no, alam niyo po ang pag-asa ng bansang ito, hindi lang po yung makawala tayo sa korupsyon. Amen ho ba? Kailangan tayo ay makawala sa kasalanan. Kasi po ang corruption, isa lang yan sa parte ng kasalanan. Amen mo ba? So mga kapatid, no, ang corruption po ay tip of the iceberg lang ng kasalanan ng tao. No? Kung alam niyo po kung lalaliman natin yung kalikasan natin, lahat ng kasalanan makikita natin sa loob natin, no? Nandito ang corruption, nandito ang pagiging makasarili, nandito ang mapagtanim ng galit, lahat ng bagay na negative nasa puso ng tao. Kaya alam niyo mga kapatid, ang kailangan gumaling yung puso. Kailangan ma-born again tayo, no? Kailangan mabuhay tayo sa pamamagitan ni Jesus. Kaya may sinasabi sa Bible na ang totoong Kristiyano po ay binuhay mula sa mga patay. Kaya mga kapatid, may tanong ako, gusto niyo bang mabuhay mula sa mga patay? Yes. Ako, tita, ayaw niyo? Ayaw niyo mabuhay mula sa kamatayan? Amen. Di ba? Di ba, tita? Kailangan natin 'yun, no? So, ang sabi ng Bible, gusto niyo mabuhay? Kailangan natin si Jesus, no? So, baka sabihin niyo, Pastor,
Pastor, may relihiyon naman ako. Siguro okay na yon. Hindi po. Hindi tayo mabubuhay ng relihiyon. No? Pastor, gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi rin ho. Kasi yung kabutihan natin ay imperfect. Hindi sasapat. So mga kapatid, isipin nyo walang relihiyon. Naintindihan niyo po? Walang relihiyon. Walang gawa ng tao, walang kabutihan natin ang makapagliligtas. Amen po ba? So mga kapatid, burahin nyo na sa isip nyo, no? Ay, mabait naman ako, pupunta ako sa langit, pastor, pag namatay ako, no? I'm sorry, hindi. Hindi ka pupunta sa langit dahil mabait ka. Di ba? Di ba napapanood nyo ba yung mga palabas na ang batang mabait pupunta sa langit? Ang totoo po nun, walang batang mabait. Lahat ng bata ay nagkakasala. Tama ho ba? Tingnan nyo po, tayo, naging bata, tama ho ba? Di ba? May panahon, di kayo sumusunod sa magulang. Tama ba, mami? Di ba, no? May bata pa talaga na mabait? Actually, wala. Ang totoo po nun, kahit gaano kabait ang bata, nasa loob niya pa rin yung imperfection. Kaya't makakagawa pa rin siya ng kasalanan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, hindi kabaitan natin, hindi relihiyon natin at hindi moralidad natin ang magsasalba sa atin mula sa dyablo, no? Sabi ng Bible sa atin, isa lang ang pag-asa natin. Tama ho ba? Para tayo po ay mabuhay. Walang iba kundi sino po? Si Jesus. So may tanong tayo, kilala niyo ba si Jesus? Christy, kilala mo si Jesus? Kilala mo siya? Papakilala namin sa iyo, ha? No? Mahal, kilala mo si Jesus, no? Natural. Hallelujah. Tita, kilala nyo? Opo, no? Alam nyo ba pag sinabi kong kilala nyo, hindi lang po sa pangalan, ha, no? Kilala natin siya by heart, no? O, kilala natin siya sa puso, no? Mayroon tayong, masasabi natin na, kilala ko, Pastor, si Jesus kasi nasa puso ko siya. Alam kong nandito siya. Sumasampalataya ako sa Kanya. Tumatalikod na ako sa kasalanan ko at alam ko na mahal ko siya. So mga kapatid, no? Pananampalataya kay Jesus ang pag-asa ng tao. Kaya ano po, no? Sabi nga ng Bible sa atin, mapalad tayo kung tayo ay binuhay mula sa mga patay dahil sa biyaya ni Jesus. Yan po yung unang bagay na tayo po ay totoong Kristiyano, no? Tayo po ay binuhay mula sa mga patay. Ito po yung ikalawa, sandali, ano na po ito, no? Mabilis lang to. Ang sabi ng Bible sa atin, tinan nyo po, pakinggan nyo, ang sabi, sa chapter 2, verse 3 ng Epeso, chapter 2, verse 8, ng Epeso. Sabi rito, sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sabihin nga po natin kaloob ng Diyos. O isa pa po, kaloob ng Diyos. So isa pa po, kaloob ng Diyos. Yan. Sabihin nga natin sa English, grace of God. So mga kapatid, tanungin ko kayo, no? Sino rito ang sure na napupunta sa langit pag namatay siya? Sino po rito? Sige, maging tapat tayo. Pastor, di ako sure. Salamat, tapat, no? Pastor, di po ako sure. Okay, may tanong ako sa inyo. Alam ko na nagdududa tayo, no? Kasi, alam natin na makasalanan tayo, eh. Tama ba? Mahirap tanggapin sa langit ang isang makasalanan. Tama ho ba? Pero alam nyo ho ba na sa langit, may mga tao doon na dahil kahit sila ay makasalanan, naroon sila. Nakikinig, no? Kasi mga kapatid, ganito, totoo na walang taong perfect. Lahat naman tayo sinners. Lahat po, no? Lahat ng tao ay makasalanan. Pero bakit ko sinabi na may mga tao sa langit na makasalanan sila, pero kasi ganito, dati silang makasalanan, no? Pero binorn again sila, no? Nabago sila. Kaya mga kapatid, ang mga nasa langit, ito yung mga tao na dito sa lupa, totoo na may panahong nagkakasala sila, pero ang sabi ng Bible, sila ay iniligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kasi di ba ang sabi nga natin, hindi naman sa sarili natin tayo makapagliligtas, no? Hindi yung sarili mo ang magliligtas sa'yo. Di ba? Pero yun ang turo ng relihiyon. Tama ba, mga kapatid? Di ba? Ate Lolit, yun ang turo ng relihiyon, eh. Magpakabait ka. Di ba? Ikaw ay maging moral. Gawin mo to, no? Ikaw ay magpakabuti. Pero alam natin na hindi tayo perfect. Tama ho ba? Kaya ako po naniniwala, no? Ang sabi ng Bible, biyaya lang ng Diyos ang pwedeng magsalba sa atin. Amen po ba? Biyaya niya, no? Pastor, paano ba mababago ng Diyos ang isang makasalanang katulad ko? Well, kapag ang Diyos pumasok sa iyo. Kasi ang ginagawa kasi ng Panginoon ganito, pag ikaw ay biniyayaan ng kaligtasan. Alam niyo, di ba? Sabi nga sa atin ng Bible, eh. Pastor, paano ba malaman na totoong maliligtas ako? Ganito lang, simple lang.
Una, kailangan mo magsisi sa kasalanan mo. Amen ho ba? Repentance. Sabi niyo nga po, repentance. Kailangan ang tao marunong magsisi. Amen po ba? Sino rito yung nagkasala kanina? Sino rito yung nagkasala kahapon? Di ba? Let's go. Tita, may tanong ako. Nagsisi na ho ba kayo? Mabuti. Araw-araw, di ba? Di ba, alam niyo po, ang pagsisisi po, walang katapusan, tama ba? Habang nasa lupa tayo. Alam niyo ho ba kapag nakakaramdam na tayo ng repentance, no? Nararamdaman natin na parang may humihila sa atin na nagsasabi, Jean, si Jesus to. Merong nasa puso mo kanina na hindi tama. Magsisi ka, nandito lang ako, mahal kita. Alam niyo kapag mayroong parang mayroong parang nakikipag-usap sa iyo na makapangyarihan, no? Na alam mo na beyond, no? Lampas sa iyong unawa. Kasi alam niyo ang Diyos, mga kapatid, gusto ko lang maging prangka. Ang Diyos, hindi mo siya mauunawaan sa isipan mo. Tama ho ba? God is beyond our mind. Nakikinig mo ba, no? Wag niyong pakiisipin na, Lord, hindi kita maintindihan. Ang gusto ng Diyos faith, no? Kasi ang Diyos ay beyond us, no? Napakalawak niya, no? Napakalaki ng Diyos, eh. Kaya, alam niyo po, etong kailangan, pananampalataya, no? Yun ang hinihintay ng Diyos sa atin, ano? Yung puso natin ay sabi nga po, ang isip natin, gusto nating makaunawa, pero alam niyo ang umuunawa talagang kalooban natin, no? Kasi ang tao may dalawang isipan, ano? Yung nasa ulo at yung pinakaloob. Amen po ba? Ang Diyos, nakikipag-usap sa atin, hindi sa ulo natin. No? Nakikipag-usap siya, higit pa sa ulo natin, ano? Sa pinakakaloob-looban ng pagkatao natin. Nakikinig po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, spiritual ang faith, eh. Tama ho ba? Hindi lang yan, mental capability, no? Kaya may mga tao na ang akala nila, Christian ako, pastor. Bakit? Alam kong may Diyos, eh. Alam kong may Diyos. Nakikipag-usap po nga ako sa isip ko sa Kanya, eh. Well, totoo naman yun, We could talk to God in our mind, no? Pero alam niyo po, ang pagkakilala sa Diyos is beyond that, no? Mas malalim, no? Sabi nga po, mas deeper pa. Parang pag-ibig, di ba? Ang pag-ibig, hindi mo naman mahal ang tao dahil lang na alam mong mahal mo siya sa isip mo, eh. Tama ho ba? May tanong ako, bakit kapag may iniibig ka, bakit lumalalim yung pagtingin mo sa kanya? Tama ho ba? Bakit parang yung emotion mo, di ba, kasali na rin? Sumasama na, tama ho ba? Bakit yung buong pagkatao mo parang laging gusto mo siyang makita? Kasi mga kapatid, ganito yan, ganon din ang faith sa Diyos. Naintindihan niyo po, di ba? Hindi lang siya isip mo. No? Parang relasyon, no? Yun yung magandang example ng Bible, no? Ikaw ay may relasyon sa Diyos, no? May ugnayan kayo, kaya malalim, eh. Hindi yan, di ba? Ikaw nga kapag may karelasyon ka na first time, di ba? Nakikipag-usap ka, lagi gusto mong makita, pag totoong love mo. Di ba? Ganun ang faith, mga kapatid, no? Tulad ng pag-ibig po yan. So, ang sabi ng Bible sa atin, biyaya. Sabi nga po natin, biyaya. So, biyaya ng Diyos ang dahilan, no? Kaya alam niyo po, mga kapatid, no? Sa mga tao po na born again na, alam niyo po ang sagot nila sa kung ano? Ito po yan, no? Pag tinanong mo ang taong may faith, sasabihin nila na, Pastor, pag tinanong niyo po ako, alam pong sagot, no? Ikaw ba pupunta sa langit pag namatay ka? Alam niyo pong sagot ng mga taong sure, yung tiyak sila, sasabihin nila na, Opo, Pastor, alam ko po. Bakit? Hindi niya sasabihin na, kasi mabait ako, eh. Kasi lagi ako nag-church, kasi lagi akong nagpapakabuti. Ang isasagot niya ganito, kasi po dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang grasya, kaya ako pupunta sa langit. Tama ba, Mami? No? Sabi ng Bible, biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit ang isang tao ay pupunta sa langit. Dahil siya po ay iniligtas sa biyaya, hindi sa kanyang sarili. Mga kapatid, sa gabing ito, no? Nawa, kahit sa simpleng bagay na pinaunawa ng Bible sa atin, nawa, tumanim sa puso natin. Amen po ba? Kasi mga kapatid, tingnan nyo po may responsable ang isang mangangaral na sabihin sa tao yung katotohanan. Amen po ba? Hindi po ako nangangaral ng reliyon sa inyo. Kasi marami ng reliyon. Tama ko ba? Marami na tayong relihiyong naririnig. Alam ko pang iba sa atin na nakakasamba na rin tayo sa iba't ibang paniniwala. Tama ko ba? May iba sa atin lumaking Katoliko, lumaki tayo sa isang sekta. Pero alam niyo po, hindi naman talaga sekta o relihiyon ang makapagsasalba sa atin. No? Alam niyo po ang sabi ng Bible, biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya mga kapatid, nawa po, hindi tayo tumingin sa relihiyon. Tama ho ba?
tumingin tayo sa nag-iisang tagapagligtas natin. Doon sa krus namatay siya para sa atin. At nawa itong Jesus na ito ay manahan sa ating puso, no? Kaya papasukin natin siya, no? At tayo ay sumunod sa kalooban niya. Mga kapatid, I tell you, hindi na kayo magdududa pag si Jesus nasa inyo, no? Hindi nyo nasasabihin sa akin na, Pastor, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sa langit ako. Pag ang Panginoon nasa inyo na, masasabi nyo sa akin, mga kapatid, no? Sa ating lahat na nandito ngayon, Pastor, dahil sa biyaya, alam kong sa langit ako. Alam kong sa Diyos ako. Kasi lagi ako, Pastor, na tinatawag ng Panginoon magsisi. May kapangyarihan na nasa akin na galing sa langit, hindi ko maintindihan, pero alam ko na sa akin siya, no? Hindi mo ma-explain yan. Ang pananampalataya po ay spiritual na bagay. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. So mga kapatid, no? Nawa po, sa araw na to, pagpalain tayo ng Diyos, no? At nawa po, dahil araw ngayon, mahal. Yung araw ngayon. Opo, alam niyo po ba sa Bible ang gabi araw? Yun, no? So, ngayon mga kapatid ay nawa ay maging mabiyaya sa atin itong fellowship natin, ano? Na ngayong sandaling ito ay tayo po ay i-bless ng Diyos. May putakti malaki, no? Oh, bubuyog. Bubuyog ba yun? Kaya pala tingin kayo ng tingin. May ilaw po. Mamaya, papatayin ko po yan. Okay. Sige, pray tayo mga kapatid. No? Tayo ay manalangin. Let's pray. Okay. Father, Let's pray. i-bless nyo po ang gabing ito. Nanawa, ito'y maging araw, Ama. Panalangin namin ang mga batang ito, ang aming mga ate, ang aming mga kapatid. Ngayong araw, Ama, ngayong gabing ito, ay mayroon po kaming naunawaan, Ama, sa inyong mga salita. Nawa, Ama, ang mga bata din ito ay tawagin nyo. At tawagin nyo rin po ang mga kapatid namin ngayon na adult na nandito ngayon. Ama, sinabi nyo po na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya. At ito ang biyaya, Ama, na sinabi nyo, manampalataya kami kay Hesukristo. Magsisi kami sa aming mga kasalanan. At naniniwala kami, Ama, papasok ang espiritu ng inyong anak sa aming mga puso. Naniniwala po kami na bubuhayin nyo kami mula sa kamatayan. Kaya, Ama, nawa, buhayin nyo po mula sa kamatayan. Kung may mga patay pa po dito, Ama, mabuhay sila. Kung may mga hindi pa po rito nagsisisi, bigyan nyo sila ng pagsisisi. Kung wala pa po silang katiyakan, ngayon, Ama, makatiyak sila na sila ay totoong ligtas at pupunta sila sa langit pag sila'y namatay. Ama, ngayong gabi po, samahan nyo kami. Nawa, Ama, mabuhay. Kung may mga patay pa dito, kailangan namin ng buhay mula sa langit. Kailangan namin ng tinig nyo. Tawagin nyo kami, tutugon kami. Salamat, Ama, sa inyong salita. Naniniwala kami na kayo lang ang may kapangyarihan para iligtas kami mula sa kasalanan at mula sa kamatayan. Samahan nyo kami, Ama. Pagpalain nyo po ang gabing ito. Salamat po sa mga kapatid namin nandito ngayon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Sabi At, na, ang baby hindi maingay eh. yeah. ang baby lang ang maingay, ang hindi baby. Sir, may prayer request pa. Sige po, tita. Kasi yung kapatid ko isang taon na yung namatay, di ba? Apo. Pwede pag-pray mo yung pamilya niya sa Quezon. Ay, opo, tita. Tiga Quezon nga po pala si tita, no? Isang taon niya ngayon kamatayan. Pamilya po na Ngayong ngayon. araw na to, tita. May pray na De Los Santos, di ba, tita? Ay, De Leon. Ah, De Leon. Oo nga po pala. Leon. Ang De Los Santos nga pala Leon yung sila asawa. asawa ni Leon. Sa pagkadalaga po kasi De Leon po, tita, no? Yung ano. Sige, mga kapatid, pag-pray natin yung ano. No? May prayer request. May prayer request po pala, mga kapatid, meron. Sino? Ate Lolin? Ha? Ah, oo. Opo. Mayroon pong mayroon pong ipag-pray po. Prayer request kayo. Ano po yung Ate Lolin? Bakit po? Ano pa? Kala ko pa, uuwi na kasi kami. Kala ko pa may Hindi ipag-pray. pa. Kain mo. Prayer request, may pagkain pa yan si Opo, tita. may Kayo na, may prayer request kayo. Sino po? Kayo, mami, meron ba? Mga prayer request. Yung anak kong may sakit sa sis. Sa may sis. Anak niyo po? Sa breast. May sis sa breast. Anak niyo po? Babae po? Masakit po. Babae. Babae na. Sa Northridge? Ano sa Northgate? Ang anak niyo po? Pangilan niyo pong anak?
Dalawa. Ano pong edad? Wala, ay kumakitulit. Si 60 na. Kasi Ang pangalan na eh. Carol. Carol. Pag-pray po natin. Yung dalawa, ano Ikaw, prayer please. request nyo? Mami ko na. May sa ibang bansa. Kayong dalawa pareho. Sige po. Ay, ikaw, Chris. Mister mo. Sige po. Alam mo na ba? Kailangan. Ah, Ano mayroon sa mister mo? Kailangan. Matigas sa ulo. Ayun. di ba pag tinawag ng Diyos yung ano nyo? Oo, kailangan pag-pray mo talaga. Oh, tama. Yung pang paraan talaga, no? Tama, tita. Kailangan talaga ipag-pray. Kaya nga ano eh. Sige. Mag-asawa ng apo ko. Apo nyo kayo nakatira? Sila. Hindi, bisita lang ako. Binisit. Mabuti. Saan kayo nakatira pala, Nay? Ano ko po? Marikina. Marikina pala siya. Bihira kayo dito din. Oh, sige, pag-pray natin mga kapatid. Sige, pray tayo. Hallelujah. Praise you. Hallelujah, Father. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit. Purihin kayo, Panginoong Jesucristo, amang makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos na aming manunubos. Ama, dinadala namin sa inyo ang mga kapatid namin ngayong gabi. Ama, dinadalangin po namin. Unang-una po, kami patawarin nyo sa aming mga pagkukulang sa inyo. Linisin nyo kami, Ama, sa lahat ng aming kasalanan. Ama, dinadala namin sa inyo yung kapatid po ni Tita Virgie po, si Tito, yung pamilya po na naiwan niya. Ama, ang pamilya po ng De Leon sa Quezon. Ama, alalayan nyo sila at nawa sila din po'y makaunawa sa inyong salita. Tawagin nyo sila, anuman po ang kanilang pangangailangan sa lahat ng aspeto, Ama, ipagkaloob po ninyo. Ama, nawa po, ang mga kamag-anak po ni Tita, Ama, ay palakasin nyo po sila sa kanilang spiritual na kalagayan. At sila din, Ama, ay lumalim ang kanilang relasyon sa inyo. Tawagin nyo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ama, dinadalangin namin yung anak po ni Mami, si Carol, na may sis. Dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, Ama, sa pangalan ng inyong anak, na maranasan niya ang inyong biyaya. Alam namin, Ama, na ang aming karamdaman ay kaya niyong pagalingin, Ama. Kung nais niyo pong mapagaling ito, ito'y gagaling. At naniniwala kami, Ama, anumang karamdaman namin, kung nais niyo pong gumaling ang isang may sakit ay gagaling. Kung ang isang patay nga po ay kaya niyong buhayin, ano pa po yung karamdaman lamang. Kaya, Ama, tawagin niyo rin po si Carol, Ama. At nawa po ang kanyang pananampalataya na inyo pong ipagkakaloob ang maging instrumento para siya'y gumaling sa pangalan ni Jesus. Ama, dalangin din namin ang mga magulang po ni Aika at ni Jean. Dinadalangin namin ang kanilang mga magulang, Ama. Samahan nyo sila sa ibang bansa. At nawa po ang pag-iingat nyo sa kanila at palakasin nyo ang kanilang pananampalataya. Sa totoo lang po, Ama, mahirap mag-work sa ibang bansa. Ang mga OFWs po namin mga kababayan, nagsusumika para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa bansang ito. Kaya, Ama, nawa po, palakasin nyo po ang aming mga kapatid doon. At nawa po, maging instrumento, Ama, ang inyong, gumamit kayo ng instrumento, Ama, doon. Para patuloy po sila, Ama, na makapaglingkod sa inyo. At, Ama, nawa, lumalim din ang kanilang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ama, panalangin namin yung asawa ni Chris, na nawa, Ama, tawagin nyo rin ang kanyang asawa. Naway makakilala ang kanyang asawa sa Panginoong Jesucristo. Walang imposible, Ama, sa inyo. Naniniwala kami, Ama, kailangan naming manalig, kailangan naming magtiwala, Ama. Naniniwala kami, Ama, na ang mga bagay na imposible ay magiging posible sa pangalan ni Jesus. Kaya, Ama, samahan nyo si Chris at nawa, bigyan nyo siya ng kapayapaan ang kanilang tahanan sa pangalan ni Jesus. At amin pong inaalis sa inyong biyaya, Ama, naniniwala kami na anumang mga espiritu na hindi tama sa kanilang tahanan, ay ito po ay maalis sa kanila, maalis ito sa pangalan ni Jesus, at bibigyan nyo ng pananampalataya si Chris, Ama. Nandito rin si Ate Lolit, Ama. Kami ay lumalapit sa inyo na palalimin nyo rin po ang kanyang pananalig sa inyo. Palalimin nyo po. At naniniwala kami, Ama, na makakasama pa namin siya sa darating na mga araw. Nawa, Ama,
yung kalakasang espiritual sa kanyang sambahayan po ay tunay po na maranasan niya po, Ama. Salamat po sa gabing ito. Dalangin namin ang kapahayagan nyo. Ganon din po sa pamilya ng aking asawa, Ama. Panalangin ng asawa ko na maabot ng inyong biyaya, Ama, ang kanyang mga kapatid. Kaya we are praying, Father God, na abutin nyo sila, Ama, ang mga mahal namin sa buhay na wala pang pagkaalam kay Jesus Christ. Father, nawa po makakilala sila kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tawagin nyo sila, Ama, make a way. Kaya salamat sa gabing ito. Be with us, Father God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Sa pagkakaloob natin, mga kapatid, ay work service. Opo, una na po kayo. Opo. Sige. Ha? Ay, di na po kayo ano po, may chicha po tayo. May chicha po ata eh. Di na po kayo. Ha? Ha? Ah, next week na lang, tita. Mag-pray na po tayo. Salamat po. Ay, di na po kayo kakain po? Yung mga bata na Ah, Bye-bye po, Ate Lolet. Bye-bye po. sa Tilolit, makasama namin kayo. Ah, malayo pala sila. Wala kaming tubig eh. Sila mayroon. Ah, meron ba? Oo, mayroon sila. Ah, meron sila kasi sa baba, no? Oo, magigib nga ako mamaya. O sige, nag-go na tayo. Okay, pray tayo. Pray pa tayo. Nag-pray na tayo ah. Hindi, yung ano to? Yung... Ayun na ba yan? Praise God. Hallelujah. Sige, pwede na rin. Pwede na. Pwede na rin. Magigib ako eh. Thank you so much. Ah, parang... Kala ko worship. Sorry. Dito na tubig. Malaming galon. Ipadala ko lang.